Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Naniyanig ng 6.8 na lindol ang buong building kung saan ay doon nga ginanap ang symposium. Hanggang sa nagulat na lamang itong si Zoe pati ang kanyang mga kasamahan na biglang umalog nga ang building. At agad naman nataranta mga ito at nagsitakbuhan naman sila. Samantalang agad naman nagdali-daling lumabas ito si Giselle at Nico dahil baka matabunan daw sila doon at kailangan nga daw nilang makalabas. At ito namang si Doktora Enriquez at magkasama naman sila ni Doc Carlos ay naghahanap nga sila ng labasan dahil nga marami na ring tao ang nagpapanik. At doon naman sa building kung saan ay magkasama naman itong si Lynette at RJ. Lumabas na sana itong si RJ ngunit nakausap naman ito ang kanyang driver. At sinabi nga niya na hinarang nga daw siya dito ni Lynette. At sabi naman ng driver na kailangan niyang bigyan ng bulaklak dahil may karapatan naman daw ito sa anak niya na si Annalyn. Kaya bumalik doon si RJ sa bulaklak sa flower shop kung saan ay nagulat naman itong si Lynette kung bakit pa doon bumalik si RJ. At muling nagpapagawa ng bulaklak itong si RJ at titirplihin niya daw ito upang makagawa at maibigay dito kay Annalyn. Hanggang sa napansin na lamang dito ni RJ na yumanig na nga at may naglalagdagan ng mga gamit. Agad niyang hinila si Lynette upang magtago doon sa ilalim ng lamisa. Hanggang sa natumba nga ang isang kabinet at nagtago nga silang dalawa. Labis ang pag-aalala dito ni Lynette sa kanyang anak na si Annalyn dahil nga hindi niya alam kung ano ang nangyari dito. Nagpupumilit ngang lumabas itong si Lynette ngunit nakasirado at nakalak nga ang pintuan. Pinipigilan naman siya dito ni RJ. At muling naalala ni RJ nung nasa elevator nga sila na nagkaroon din ng pagyanig. Hanggang sa hindi na nga magpapapigil itong si Lynette, ngunit nagkaroon nga ng aftershock hanggang sa nagkasugat nga itong si RJ. Nagulat naman itong si Lynette at hindi niya alam kung paano gagamutin at kung ano ang gagawin. Samantalang ito naman si Doc Luke ay meron namang tinutulungan na babae na agad na pinipigilan ang pagdurugo na kanyang sugat at nagkita-kita naman sila dito ni Annalyn at ni Doc Lendon hanggang sa sinabi nila na may mga bata nga daw doon sa loob at kailangan nilang iligtas. Sinabi naman ni Doc Luke na iwan na lang muna ito doon at siya na nga ang bahala. At agad naman bumalik sila sa loob itong si Annalyn kasama si Doc Lendon hanggang sa nakita nga ang mga batang nagpe-performs doon at ang kanyang mom na hindi nga makahinga at wala itong malay. At agad naman dinadaluhan dito nila ni Doc Lendon at si Doc Minor naman ang nagbabantay dito. Samantalang si Zoe ay hinahanap nga niya ang kanyang ina. At nung matagpuan naman niya ito ay mayroong nakita dito at nangihingi ng tulong dito kay Zoe. Pilit na pinapalayo dito ni Moira at kailangan nga daw iligtas ang kanilang sarili. Ngunit gusto ni Zoe na tumulungan ang lalaki dahil nga doktor siya at meron siyang kakayahan na tumulong. Hanggang sa makita nga dito ni Annalyn itong si Zoe at niyakap naman ito ng mahigpit hanggang sa naghiiyakan nga ang dalawa at doon na nga nagkaroon ng aftershock kaya naman natamaan itong si Doc Luke doon at natabunan at nagiiyakan ang lahat dahil hindi nila alam
kung sino pa nga ang mga nasasawi. Hanggang sa labis ang pag-aalala dito ni Doc Carlos dahil nandoon sa loob itong si Zoe. At mukhang dito na ma-realize dito ni Doc Carlos na hindi niya kayang mawalay dito sa kanyang anak. At dahil dito ay awang-awa naman itong si Zoe sa lalaki dahil nga hindi ito makatayo at makalakad at kailangan niya itong tulungan. Kaya ito ang dapat nating aantabayan at aabangan bukas ang ano nga ba ang mga magaganap dito lamang sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat sa inyo.